tayo naglilinis ng mga icon. Yan. Ito ang tinatawag na religious image or icon. Icon of saints. Yan. At kapag yan ay pinabless natin sa ating mga pare, nagiging sacramental siya. So marami tayong mga icon na maganda naman yung pagkakataon nito na atin namang linisin para naman sa pagpasok ng bagong taon ay malinis sila. 'Di ba? So kung may mga altar po kayo sa inyong bahay, tahanan, magandang idea na atin po silang linisin paminsan-minsan. Minsan pag naman araw-araw, pero may mga event na talagang tinotoro cleaning ko sila, lalo halimbawa sa mga ganito, bagong taon o kaya pag Lenten season, yan. Pero may daily naman tayo sa lilinis. At eto, meron ako ditong koleksyon ng Archangel. Si Saint Michael, si Saint Raphael, at si Saint Gabriel. Yan. May nagsasabi na may 7 archangel. Totoo naman yun, biblical. Kaso may pinapangalanan sila. So yun ang magandang pag-usapan natin. Tama ba na paniwalaan natin yung pangalan maliban doon kay Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael? Ito yan. Tatlo yan eh. Yan, tatlo sila. Isa to sa talagang ininvest ko na magkaroon sa bahay. Hindi para maging parang infested object, kundi para pakilala sa mga bata na there's really an archangel na dapat nating isama sa ating pagdidevotion in the concept of communion of saint. Diba? Yun naman ang profession of our faith. I believe in a Holy Catholic Church, the communion of saint. At sila yon. Pero may mga iba, kung may excess yung kanilang pagpapaliwanag, higit pa dun sa tinuturo ng simbahan. So pag-usapan natin, bakit ang sabi ng simbahan, yung 3 lang daw ang archangel na dapat natin paniwalaan. Gusto nyo paniwalaan at tawagin, no? Ito, ating iwasto yan. Okay lang ba sa inyo? Sino ba nandiyan dyan, no? So may 7 archangel ba talaga na may pangalan? Ano yung tama sa sinabi nila? Okay, partially may bahagyang katotohanan po. Tama, may binabanggit niyang kasalatan na 7 anghel. Yan po ay makikita natin sa aklat ng Pahayag. Pahayag 8:2. Nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harap ng Diyos. Ang galing ko nga to. Malikabok lang kasi. Pero yan po ay bilang lang. Numero lamang ang malinaw na binanggit at hindi yung mga pangalan dun sa particular na verse na yon. Ito po yung sinasabi ng Scripture. May 7 anghel na nakatayo sa harap ng Diyos. Pero wala itong sinasabing listahan ng pangalan. So, saan ba sila nagkamali? Yung nag-aakala na tangkilikin natin 7 arkanghel. Dito na yung paglilihis, yung mga maling hakbang nila. Mula sa numero, tumalon po sila dun sa pagbibigay ng pangalan. At ang pangalang ito ay hindi galing sa tinatawag na canon ng Biblia. So malinaw na sinasabi, malinaw dun sa Catholic distinction na napakahalaga po nito. Yung Catholic distinction. May 3 antas ng teksto, mga kalaiko. Ang tinatawag una, canonical scripture. Ito po yung may otoridad na Biblia ang tinatanggap ng simbahan. Dito nanggaling yung ating mga doctrines, di ba? Meron namang na apocryphal. Ito yung tinatawag na intertestamental text, katulad ng sa Book of Enoch, Esdras o ika-4 Esdras sa Jewish mystical literature.
may tinatawag na historical value po yan. Pero wala po itong doctrinal authority. Iba po yon. Ayon sa Catechism of Catholic Church 120, ang canon ay sarado po yan. Sa Catholic CCC 67, bawal gawing batayan ang pananampalataya, ang extra revelation. Ang critical na problema sa listahan nila, yung kinukuha nila sa ang Tobit, no? Ang Tobit 12:15 ay madalas na abusuhin. Sabi doon, ako si Rafael, isa sa 7 anghel mula sa banal anghel, no? Tama po yung talata, wala tayong tutol diyan, pero hindi nito pinangalan yung 6 pa. So ang conclusion, no? Ang conclusion nila, dahil isa si Rafael sa 7, alam natin ang 7. Tanggap natin 'yan. Ito yung logical leap. Hindi teaching ng simbahan po, Bakit delikado ang paggamit ng unang Enoch at ika-4 na Esdra na aking binanggit? Ayon sa Catholic exorcist, yan, ito madalas nating maririnig sa kanila, no? Ang mga demonyo ay komportabling kumikilos sa mga pangalang wala dun sa public revelation. Sa 2 Korinto 11:14, si Satanas ay mapagkunwaring anghel ng liwanag. Lagi natin naririnig yan. Ganon din sa unang Juan 4:1, subukin ninyo ang lahat ng espiritu. Hindi lahat ng ancient ay banal, hindi lahat ng mystical ay mula sa Diyos. So, bakit? Bakit 3 lang ang pinangalanan ng simbahan? Si Saint Michael, si Saint Gabriel, at si Saint Raphael, no? Dahil pinangalanan ng Diyos sa canonical scripture. Kinilala ng tradisyon, ginamit sa liturhiya, at pinagtibay, ito importante, ng magisterium. Sa CCC 335, ang mga anghel ay bahagi ng buhay ng simbahan. Ganon din sa CCC 391-395, malinaw ang babala tungkol sa fallen angels. Alam natin yan. Ang malaking babala do sa mga cult at esoteric teachings, no? Paulit-ulit na pattern po, mas malalim ang alam namin. Yun ang akala nila, no? May nakatago lang dito, mga katuroang lihim. Hindi tinuturo ng simbahan pero alam namin ng totoo. Yun, no? Matinatawag Gnosticism. Yun. Tinulog sana ito ng simbahan noon pa. Mula sa mga unang siglo pa, matagal ng lumang tugtugin. Pero sa Catholic collection, maikli, ang Biblia ay nagbabanggit ng 7 anghel sa bilang, ngunit ang Diyos ay 3 lamang ang pinangalanan. At kung ang Diyos ay nanahimik, ang simbahan ay hindi po pwedeng mag-imbento at gumawa ng bagay na lalagpas doon sa binabanggit. No? Sa pastoral warning po sa inyong mga kapatid, kapag ang debosyon ay humigit sa tinuturo ng simbahan, hindi na ito tinatawag na debosyon, no? Kundi presumption. No? Sa Catholic, Catechism Catholic Church again, 2116-2117, babanggitin ko, bawal ang mga occult, curiosity, at secret naming of spirits. So, yun po sana, no? Minsan naalala ko, sa pakikinig ko doon sa isang exorcist priest, at ito, na-encounter ko na rin ito mismo, si Father Kabading, isa po sa exorcist priest. Nung itinalakay niya yung naming of angels. So bakit natin papangalanan ang isang anghel? Alam niyo po kasi sa Bible, no, kapag pinangalanan mo ang anumang bagay, ikaw yung may authority dito, no? Kaya nga sa atin, no, yung turo sa atin, maging ang ating mga magulang nung araw sa lumang tipan, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na pamahalaan ng lahat ng mga bagay, lahat ng mga hayop sa langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa. Sila ay binigyan ng authority na mamahala at binigyan nila ito ng kanya-kanyang pangalan. Meaning to say, pag pinangalanan mo yan, ikaw ay may authority yan. Kaya nga, even sa ating mga anak, kung susundan natin yung tradisyon sa Biblia o sa mga ugali ng mga Hudyo, ang nagbibigay ng pangalan sa mga anak ay yung lalaki, no? Sapagkat ang lalaki yung siya may authority sa mga anak. Pansinin niyo, even si Saint John the Baptist, di ba? Sinabi nung anghel, itong tatawagin Juan, pero hindi naniwala. Si Zacarias, siya ay napipi. Pero nalaman lang
na kung ano yung papangalan sa bata nung time na binanggit niya Juan ang kanyang papangalan. So, ang sino man nagpapangalan sa anumang bagay, ikaw may authority dito. So, sino tayo para magbigay ng pangalan sa anghel na hindi naman na kumbaga napakalayo ng ating distinction sa kanila. Sila ay kumbaga mas nandun sila sa category ng angel, no? Tayo mga human lang. So, yun guys, pinagbabawal po sa Bible yon na tayo ay alamin mo, may magtuturo ka, alamin mo yung pangalan ng anghel mo, and then para matawag mo siya, hindi, ha? Who is like the Lord, sabi nga ng isang na anghel. So, hindi natin dapat pangalanan maliban doon sa itinuro lang sa atin upang maging bahagi ng ating devotion sa ating pagsasabuhay ng Communion of Saints o tinatawag na tayo ay nakikiisa sa kanila, no, sa kanilang intercession. Sa ating pananampalataya, sumasampalataya ako sa simbahang Katolika sa kasamahan ng mga banal. And yung mga saint na nauna na, yung mga panganay na itinalaga, sila yung ating kaisa sa sa ating pananampalataya bilang Catholic, ibig sabihin universal. Sila ay bahagi ng mystical body ng Church and therefore kaisa natin sila sa pananalangin at tayong nabubuhay dito bilang bahagi ng tinatawag na nandito tayo sa church na patuloy pa rin nabubuhay at nagsisikap na mapabuti ang ating buhay, mapanatili sa state of grace bilang militant church, kaisa natin sila na tumutulong sa panalangin. So yun ang tamang devotion kapag tayo ay ini-include natin sila sa panalangin upang makiusap na mag-intercede sapagkat yan ay tinuturo din naman sa atin ng ating simbahan. So yun lang po. Saint Michael, Saint Raphael, Saint Gabriel, pray for us.